Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. God bless you po, beloved brethren who are faithfully giving your tithes and offering. Patuloy po kayong pagpalain po ng ating mahal na Panginoon ng pagpapalang material, physical. At higit sa lahat po ay ang spiritual na pagpapala. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po tuloy-tuloy na po at dadako na po tayo sa pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At bago po sa ating pong Bible study, join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart that will do your will until you return. Father God, we ask you to bless and anoint your holy words that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. Aman Diyos, hinihiling po namin na lagi po namin maipamuhay at matalima at masunod ang iyong banal na salita hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po ang bawat isa, Aman Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. In Jesus' name we pray. And through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbelief, hindrances, distractions, cut out in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon at pagpalain po kay lahat ng ating mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At bago lahat, I just want to give the highest praise, the highest glory, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my double honor and respect to our beloved parents in the Lord. Although they are with the Lord now, we always remember and cherish the blessed teachings and preachings of our beloved Pastor, Evangelist Wilson Almeida, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings also to all beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, at beloved visitors, and all webcast viewers. God bless you all po for being with us, glorifying, honoring our Lord Jesus Christ through viewing our Facebook Live. At ako po ay nagbibigay bati sa ating pong beloved parents in the Lord, although he is already with the Lord. Today is his birthday, and to our beloved Willie James Almeida, beloved Pogs, happy birthday po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Ang papapalang material, physical, at higit sa lahat po ay ang spiritual na papala. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y tuloy-tuloy na po. Dadako tayo sa ating pong Bible study. Ang pag-aaralan po natin ay pamamagatan natin holding fast the faithful word. Nananangan sa tapat na salita. Hallelujah. Praise the Lord. At bilang po umpisa, let us start by reading the holy word of our loving God. Could you please read Titus chapter 1, verses 5 to 9. Bible readers. Hallelujah. Praise God. Puri po ng ating mahal Panginoon. From the book of Titus, chapter 1, praise God, verse 5 to 9. Hallelujah. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city. I had appointed thee, if any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly.
For a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, but as lover of hospitality, a lover of good men, sober, just holy, temperate, holding fast the faithful word, as he had been taught, that he may be able, but by sound doctrine, both to exhort and to convince the gainsayers. Sa mga aklat po ng Tito, Kabanata 1, talata po 5 hanggang 9. Dahil dito, iniwang kita sa Krita upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang at maghalal ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ang pinagbiling ko sa iyo. Kung ang sinuman ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang na may mga anak na nagsisimpalataya na hindi maisusumbong sa pagliligalig o suwail. Sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan, palibasa siya ay katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan, kundi magpatuloy, maibigin sa mabuti, mahinahon ang pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil, na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral sa magaling na aral at papaniwalain ang magsisisalangsang. Amen. Amen. Praise the Purihin po Lord. ang banal na salita ng ating mga Panginoon. God bless you po, beloved preachers, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan na pa po nating bigyan na isang masigabong palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Every believer should aspire to the qualities mentioned because they exemplify the spiritual maturity Christ desires for all of us. While everything listed is praiseworthy, the last item, holding fast the faithful word, is the foundation of all the rest. Sabi nga po dito, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Hallelujah, praise the Lord. Ang bawat mananampalataya ay dapat maghangad ng mga katangiang nabanggit dahil ipinakita o pinaalam sa atin ng espiritual na kapanahunan na nilanais o nilalayo ng ating mga lapanon para sa ating lahat, para sa ating mga mananampalataya, para sa ating mga anak ng ating mga lapanon. Bagamat ang lahat ng nasusulat ay kapuri-puri at ang huling bahagi o artikulo na nanangan sa tapat na salita ay ang pundasyon para sa lahat ng iba pa. Panghawakan nating mahigpit ang tapat at banal na salita. Dahil po sinabi sa Tagalog po ng verse 9, nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral na magaling na aral. So, bilang anak ng Diyos, isang paraan na tayo po ay mangaral sa ating kapwa at papaniwalain ang mga nagsisisalangsang. Ibig sabihin to, yung gawa natin ng bilang pagsunod sa salita ng Diyos, kinakailangan ating papaniwalain yung mga nagsisisalangsang sa salita ng Diyos. Paano natin mapapaniwala yan? Ipakita natin ang mga katangiang itong binanggit sa Titus mula po sa 5, 7 hanggang 9. Ang sabi po, sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan. Tayo katulad din ng obispo at higit pa tayo sa obispo. Dahil tayo mga anak ng Diyos, kaya kinakailangan wala tayong kapintasan at palibasa sa katiwalang Diyos, hindi mapagsariling kalooban. Dapat hindi tayo makasarili, hindi magagalitin, hindi magugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan, kundi magpatuloy, maibigin sa mabuti, mahinahon ang pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil, nananangan sa tapat na salita
at turo ng Diyos. Paano natin magagawa ito? Para magawa natin itong mga katangiang ito, huwag nating hindi pag-aaralan, bubuksan, pamumuhay ang kanyang banal na salita at ito ang magtuturo sa atin upang malampasan natin ng mga sagabal sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Patuloy tayong manalangin at hingin natin sa ating mahal na Panginoon na tayo laging gabay at patnubayan. Laging tulungan tayo sa ating mga kahinaan, palakasin tayo sa ating kahinaan. At pasalamat tayo na kapag tayo po ay nagkamali ay tayo napapalo. Pasalamat tayo na tayo nagkakaroon ng problema. Pasalamat tayo nagkakaroon ng karamdaman. Dahil sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito sa ating buhay, tayo natututong lumapit sa ating mata. At yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Lagi tayo makikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita na matutunghayan lamang natin sa banal na kasulatan. At yun nga po, pati po yung ating pagdalo sa ganitong mga banal na gawain. Dito po tayo nakakarinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon na dapat nating ipamuhay. Dito rin po tayo nakakapakinig ng mga patutuo ng ating mga kapatiran na nangyari sa kanilang mga buhay sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon through the ring prayer of our beloved Pastor Evangelist Rizada Meda. Kung hindi tayo naturuan ng tamang pamumuhay at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, maaaring wala tayo dito ngayon. Maaaring hindi natin naramdaman ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa bawat isa. Isang malaking pagpapala para sa atin na ating maunawa at matutunan at tayo mapupunta sa isang kongregasyon na talagang ang ating sinasambang Diyos ay Diyos na buhay. Sumasagot sa panalangin, nagbabago ng ating buhay, nagpapagaling ng ating karamdaman. Ginagawa tayong kalugod-lugod, karapat-dapat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. To hold fast means to adhere, cling, or to develop. The phrase implies not only believing God's word to be true, but also doing what it says by applying scriptural truths to every area of life. The Bible describes as devotion this way, like newborn babies long for the pure milk of the word, so that by it we may grow in respect to salvation. Basahin po natin ang 1 Peter chapter 2, verse 2. Praise the Lord. From the book of 1 Peter, chapter 2, verse 2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Amen. Sa aklat ng unang Pedro, talatang 2, versikulo 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, naisin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved Bible preacher, for reading the whole word of our loving God. Hallelujah, praise the Lord. Ang ibig sabihin po ng humawak ng mahigpit ay kumapit o sumunod o maging tapat. Ang kasabihang ito o pariralang ito ay nagpapahiwatig hindi lamang sa paniniwalang totoo ang salita ng Diyos, kundi ang paggawa din ng sinasabi nito sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga katotohanan sa bawat larangan ng buhay. Kinakailangan po yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon na ating pong nababasa at napapakinggan na talagang iniuutos niya ating tutuparin, isa sa buhay po natin. Huwag tayo magdadalawang isip na hindi sa buhay dahil kapag tayo po ay nakakatalima at nakakasunod sa kautusan ng ating mahal na Panginoon, nalulugod ang ating mahal na Panginoon. At kapag ang mahal na Panginoon nalugod, tayo po ay pagpapalain. Hindi lang po ng pagpapalang material, physical, kundi ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagpapalang espiritual dahil buhay na walang hanggan nakasakasama ang ating mahal na Panginoon ang gantimpala nito. Hallelujah! Praise the Lord. Ayaw kong banggitin ito, subalit nakikita na natin o napapakinggan na natin ang nangyayari sa buong mundo. Sakuna, gera, pagkakamkam ng hindi kanya, bansa sa bansa, tsunami, lindol, bagyo, baha, putok ng bulkan,
lahat na, pati yung mga aksidente na napakarami, lalo't ngayon. Sa atin sa Pilipinas, last Friday ata o Saturday? Hindi, Friday. Naglindol sa Mindanao. 6.1 magnitude. Maraming napinsala. Kaya po, ito po, mga sinabi kong binanggit ito, ito po ang sinasabi sa banal na kasulatan na kapag nangyayari na ang mga bagay na ito, malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Kung alam nating malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon, iwasan na natin na makasanlibot ang bagay. Ang atupagin natin at ang gawin natin ay tayo po ay magkaroon ng close, intimate relationship sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating pag-ibig sa Kanya. Paano natin may papadama sa mahal na Panginoon ang ating pag-ibig? Ang sabi ng banal na kasulatan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa John 14:15, "If you love me, keep my commandments." Kaya kinakailangan para mapatunayan natin iniibig ang Diyos, tatalima at susunod tayo sa Kanyang mga utos. Huwag ang hindi, dahil pag hindi ka tumatalima sa utos ng mahal na Panginoon, ang banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin naggigrib. At sa patuloy na pag hindi talima sa kanyang mga utos, hindi pagsunod sa Kanya, nawawala po, lumalayo ang banal na Espiritu. Subalit, dahil sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa atin, humingi ka lamang ng tawad, ikay patatawarin. Sabi nga po sa 1 John 1:9, ay pahayag mo ang iyong kasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon at ikay patatawarin. At hindi lamang iyon, ikaw isasakdali ng ating mahal na Panginoon. Ganyan kabuti, ganyan tayo kaibig ng ating mahal na Panginoon. So, paano natin ibabalik ang pag-ibig na yan sa ating mahal na Panginoon? Tayo laging tatalima at susunod sa mahal na Panginoon. Ang number 1 nga ay, sa ating mahalin, buong pag-iisip, buong puso, buong kaluluwa. Buo sa kalat-lahatan. Siya lamang. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hallelujah! Praise the Lord. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Dahil may mga kapwa tayo na hindi dapat kaibig-ibig. Dahil mahihina pa sila, hindi nila alam ang tunay na katotohanan. Pero tayo nakakaalam ng katotohanan. Paalam natin sa kanila ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon upang magkaroon din sila ng pag-ibig. Bye! Dahil kapag nakilala ng mga hindi nakakakilala pa sa mahal na Panginoon o ibang paniniwala ang pagkakaalam nila sa Diyos, tatanggapin nila ang ating mahal na Panginoon at sila magpapabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon at siya'y patatawarin sa ating kasalanan. At yun nga po, bibigyan pa siya ng banal na Espiritu. Sabi nga po ng mahal na Panginoong Jesucristo, kinakailangan ma-born again para makita mo ang kaharian ng Diyos. At kinakailangan kayo mabautismuhan sa pangalan ng Jesucristo dahil po para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, kung ikay born again lamang at hindi mo ipamumuhay ang banal na salita, ay hindi ka pa rin makakapasok kung hindi ka magbabalik loob sa ating mahal na Panginoon. Masyadong malalim to, pero kailangan kong naalaala kapag nababasa ko mga ganitong talata. Noong ating mahal na Panginoon ay nakapako sa krus ng Kalbaryo na may dalawang kasama sa paligid niya na magnanakaw na execute din, yung crucify din. Yung isa, sinabi, ikay bumaba diyan at iligtas mo kami at ang iyong sarili. Ang sabi niyong isa, ikaw ay makuha ka sa iyong sinasabi dahil hindi mo ba alam na siya ang Diyos, siya ang tunay na Diyos at na gumagawa siya ng kabutihan sa lahat. Tapos nagsalita sa mahal na Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sagot ng ating mahal na Panginoon? Magmula sa araw na ito, ikaw ay kasama ko sa kaharian ko. Doon ko nakakita na bago pala ikaw mamatay, kahit na anong, at ikaw ay nakapagbalik loob sa ating mahal na Panginoon, ikay maliligtas. Ay paano kung hindi ka pa naghingi ng tawad, nakagawa ka ng kasalanan? Hindi ka nakabiglang kinuha ang buhay mo. Saan ang punta mo? Kinakailangan hingi ka ng tawad. Hallelujah, praise the Lord. Habang tayo binibigyan ng pagkakataon, kaya napakahalaga. Sa araw-araw, tayo nagkakulang at nagkakamali. Kaya oras-oras, araw-araw tayo hingin ng tawad. At pag humingi ka ng tawad, huwag mo nang gawin. At kung lagi mo nagagawa dahil sa iyong kahinaan, hingin mo sa mahal na Panginoon. Dahil kay palakasin sa iyong kahinaan para huwag kang magkulang at magkamali sa Kanya at may pamuhay mo ang Kanyang banal na salita. Inilarawan ng banal na kasulatan ang
gayong pagbabanal sa ganitong paraan. Tulad ng mga bagong silang na sanggol na nananabik tayo sa dalisay na gatas ng salita o kung sa pamamagitan nito ay lumago tayo sa kaligtasan. Hallelujah! Praise the Lord. Kaya po ang banal na salita, ang Word of God, ito po ay pagkain natin bilang isang mananampalataya para tayo po ay lumago, lumakas at matututunan natin ang tamang daan papunta sa buhay na walang God. A consistent intake of Scripture is essential for our spiritual growth, and it enables us to distinguish between truth and error. The Bible is called the faithful Word because it is reliable and true. The Word of God is the means by which those who hold fast to it can exhort in sound doctrine and refute those who contradict them. Hallelujah, praise the Lord. Sabi po yan sa Titus 1:9. Nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at papaniwalaan na nagsisisalangsang. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga sa atin, nakakilala sa mahal na Panginoon. Alam natin ang salita ng Diyos. At kapag alam mo ang salita ng Diyos at tunay na ang interpretasyon mo ay yung tamang interpretasyon dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, tuturuan ka ng tamang pag-unawa sa banal na salita. Hindi ka malilisya. So, yung sasabihin mo ay yun ang katotohanan. Subalit huwag kang makikipagtalo. Ang gawin mo pag kami nakakasagupa o nakakahalubilo tayo ng mga ganitong klase, tumahimik ka at ipanalangin mo para hipuin din ng mahal na Panginoon ang kanilang mga puso at isipan. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong basahin, nasusunod sa Bible verse, 2 Peter 1:16-21. From the book of 2 Peter, chapter 1, verse 16-21, for we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitness of his majesty. For he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him, praise God, hallelujah, from the excellent glory, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount, we have also a more sure word, prophecy, whereunto ye do well that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn and the day start arise in your hearts, knowing the first that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time, but the will of man. But holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Amen. Sa Tagalog po. Ang ikalawang sulat ni Pedro, kabanatang 1, talata 16 hanggang 21. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam, noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay maging mga saksi nakakita ng kanyang karangalan. Sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos, Ama ng karangalan at kaluwalhatian, nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal ng kaluwalhatian, ito ay sinisinta kong anak, na siya kong kinaluglugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya na isang liwanag, lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maalaman muna ito na alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos
nangaudyukan ng Espiritu Santo. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mga Panginoon. Ating pong minsan pa pong palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon sa kanyang pangungusap sa ating mga puso sa mga oras na ito. Hallelujah. Praise the Lord. I just want to clear this one thing, yung po sa 2 Peter 1:17. Dahil sinabi dito, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian nang dumating sa kanyang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Huwag tayo makukonfuse. Kasi pag hindi mo naiintindihan ang banal na kasulatan, ang mahal na Panginoong Jesucristo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ay bakit siya tinawag ang anak? Siya tinawag na anak dahil ang Diyos ay Espiritu. Siya ay nagkatawang tao, kaya tinawag niya ang anak ng ating mga, siya ay naging tao. Pinanganak siya dito sa ibabaw ng lupa, siya kay Mary. Siya ay pinagbuntis ni Mary, pero through Holy Spirit. Nilukuban siya ng banal na Espiritu, at yun nga, doon sa pinagbuntis, at yun. Kaya tinatawag siyang anak ng mahal na Panginoon. Kaya, ang Diyos ay Espiritu, at siyang mahal na Panginoon ay nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Subalit tinatawag din siyang anak dahil siya ay ipinanganak na buhay dito sa ibabaw ng lupa. Maaari natin hindi maintindihan ang lubusan sa mga sandaling ito. Pero kapag nakapagharap tayo sa ating mga, saan natin maunawaan na sinasabi sa Biblia ay yung tunay na talaga ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nag-iisang siyang Diyos Ama. Sabi nga po, siya po ay pinanganak ng isang berhen, na siya po ay, sabi po sa I think that was Isaiah 9:6. Hallelujah, praise the Lord. Yun na pong basahin sa banal na kasulatan. Hallelujah, praise the Lord. The times we live in may leave us feeling shaken and uncertain. We are not sure what will happen tomorrow. The economy could collapse or a natural disaster might strike. Nangyayari na sa mga panahong ito ang mga bagay na ito. But one thing we can always count on is the Word of God. That's our sure foundation in the ever-changing world. Ito lamang ang dapat natin panghawakan sa lahat ng sandali. Ang salita ng Diyos. Bakit po? Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makikita natin na ang Diyos ay gumagabay sa atin. Tayo po ay ginagabayan, hindi inaawan at pinangako naman, kailan pa man hindi ko kayo iiwan, hindi kayo pababayaan. So, iasa natin lahat sa mga panahon ang mga nangyayari sa buong kapaligiran. Pakita natin na sa kabila na tayo nandito sa ibabaw ng lupa, tayo mga anak ng Diyos na nananampalataya, naniniwala sa ating mahal na Panginoon dahil tunay na tayo mga anak ng Diyos. At tayo sa kasalukay tayo patuloy na nililinis sa ating mga kalikuan. Kaya nga sabi ko kanina, kung tayo dumadaan sa maraming pagsubok, pasalamat ka dahil ikaw ay sinasakdal ng ating mahal na Panginoon. At ang nais ng mahal na Panginoon, lagi ka makikipag-ugnayan sa Kanya. Maaaring kaya dumaan ang mga ganong bagay sa inyong ating mga buhay dahil nagkukulang tayo sa ating mahal. Ang nais ng mahal na Panginoon, oras-oras ikay makipag-ugnayan sa Kanya para huwag kang mawalay. Ganun po, para huwag maputol ang relasyon natin sa ating mahal na Panginoon. Lagi tayo makikipag-ugnayan, lagi tayong tatalima at susunod sa Kanyang mga utos. May mga panahon tayo na maaaring mag-iwan sa atin ng pakiramdam o pagkabahala, o nababahala, o nababagabag, o nababalisa, at walang kasiguruhan, o di kayo hindi sigurado. Hindi tayo sigurado kung ano ang mangyayari bukas. Maaaring bumaksak ang ekonomiya o maaaring magkaroon ng natural na sakuna. Ngunit ang isang bagay na lagi nating maasahan ay ang salita ng Diyos. Yan ang ating siguradong pundasyon sa pagbabago-bagong mundong ito. The Bible is unique because it is God's divine revelation Himself. In Scripture, the term revelation refers to something God has made known to mankind. Information we could never discover on our own. For instance, since no human being was present at creation, the only way we know what happened is because God has revealed it in the book of Genesis. Ang Biblia, ang banal na kasulatan rin natatangi dahil ito ang banal na pahayag ng Diyos sa kanyang sarili sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan, ang termino nagpapahayag o pagpapahayag ay tumutukoy sa isang bagay na ipinaalam ng Diyos sa sangkatauhan, mga impormasyon o kaalaman na hindi natin kailanman matutuklasan sa ating sarili.
Halimbawa, dahil ang tao ay naroon sa paglikha, ang tanging paraan para malaman natin kung ano ang nangyari ay dahil inihayag ito ng Diyos sa aklat ng Genesis. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ang tao ay nagkasala, nawala sa paraiso. Dahil siya nagkasala, isang kautusan lamang ang hindi nagawa ni Eva at ni Adan nung pinagbawalan siyang kainin yung bunga sa gitna ng puno ng ubas sa gitna ng paraiso. Subalit natukso dahil naroon si Satanas. Tinukso siya kasi sabi sa kanya, bawal kainin yan dahil hindi ka mamamatay. Mabubuksan, ikaw ay magiging katulad ng ating mahal na Panginoon. Kung katali, ganyan siya. Ayun ang ugali. Kasi Satanas binabasa, tinapon sa lupa na wala sa langit dahil ang gusto niya walang pasampaat ang walang Panginoon. Hallelujah. Kaya, lagi tayo magpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong gagawa na lalampas sa kaalaman ng ating mahal. Laging tayo tatalima at susunod sa kanyang mga utos. Hallelujah. Praise the Lord. Kung sinunod ni Eva at ni Adan, ang tao hindi mawawala sa paraiso. Hanggang sa oras na to, tayo po ay sama-sama na sa buhay na walang hanggan, nakasama mo. Subalit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang kanyang espiritu ay nagkatawang tao para tayong lahat ay matubos. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa ating mga makakasalanan. At ang sino man tumanggap sa kanya ay patatawarin sa kanyang kasalanan at magmamana ng buhay na walang tuturuan para may pamuhay natin ang kanyang banal na salita sa pamamagitan ng banal na espiritu na ilagay sa ating mga puso at isipan. Kapag ang bagay sa banal na kasulatan ay natatalima ng bawat isa, ang ibig sabihin nito, ang pag-ibig ng Diyos, ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa puso ng bawat isa. Hallelujah, praise the Lord. Dahil kapag nananahan sa puso ng bawat isa ang espiritu ng Diyos, wala siyang gagawin kundi ang tumalima at sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. The process by which the Bible was written is called inspiration. God used human beings to record His thoughts. He did not put them in a trance, but His Spirit moved in them as they wrote down His truths, using their own personality, style, and vocabulary. Ang proseso kung saan isinulat ang banal na kasulatan ay tinatawag na pamukaw sigla o inspirasyon. Ginamit ng Diyos ang mga tao upang itala ang kanyang mga iniisip. Hindi niya sila inilagay sa kawalan ng ulirat, kawalan ng malitaw, ngunit ang kanyang espiritu ay kumukilos sa kanila habang isinusulat nila ang kanyang mga katotohanan gamit ang kanilang sariling personalidad o pagkatao, pamamaraan o talasalitaan. Kaya po merong yung mga sinasabi ng mga propeta, nangusap sa kanila mga itinuturo ng mahal na Panginoon. Nilukuban sila ng banal na espiritu at sinabi ng mahal na ito ang gawin nyo. Ito, at yon. Yung mga nababasa natin sa banal na kasulatan na sinasabi ng mga propeta at yung mga 12 apostoles na kasama, ito po ay binigay ng ating para sa natin maging patunan, panuntunan upang ating maipabuhay po ang kanyang banal na salita. Now, as we read the scripture, the Holy Spirit within us illumines our mind so we can understand what the passage means. Then God's word becomes like a lamp shining in a dark, giving us insights from the author himself. That was said in 2 Peter 1:19. Hallelujah, praise the Lord. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, the day star arise in your heart. At kami ay mayroon lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito ay inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukan liwaway, at ang tala sa umaga ay sumisilang sa inyong mga puso. Ito po ang ating gawin. Yung ating po pinag-aralan kanina, nabasa kanina sa Titus na mga kailangan nating gawin, yung hindi mapagsariling kalooban, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi magugulo, hindi palaaway, hindi masakim, masakim sa mahalay na kapakinabangan, hindi maibigin sa mabuti, magpatuloy sa paglilingkod sa ating mga mahinahon, ang pag-iisip, matuwid, banal, ang pagpipigil, at nananangan sa tapat na salita ayon sa turo. Anong turo? Ng banal na kasulatan upang umaral
ng magaling na aral at papaniniwalaan na nagsisisalangsang. Hallelujah, praise the Lord. Lahat tayo ginagamit para makakilala pa yung mga ibang tao, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mga napanood. Ngayon, ang pagbasa natin ng kasulatan, ang banal na Espiritu sa loob natin nagliliwanag sa ating isipan upang maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng mga talata. Ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin upang maunawa at maintindihan natin ang ating mga binabasang salita na nasa banal na kasulatan. Pagkatapos, ang salita ng Diyos ay naging tulad ng isang lampara na nagnidiling sa isang madilim na lugar na nagbibigay sa atin ng pananaw mula sa may akda mismo ang ating mahal na Panginoon. One reason unbelievers often reject or find fault with the Bible is because they don't understand it. The fact is, they can't understand it because they do not have the Holy Spirit. Tunay nga po yun. Bakit po maraming reliyon sa buong mundo? Libo ang reliyon sa buong mundo. May mga banal na kasulatan binabasa. Pero bakit iba't iba ang pakahulugan? Iba't iba ang pananaw. Iba't iba ang kahulugan. Bakit po? Dahil wala silang banal na espiritu sa katawan nila. Dahil sabi sa banal na kasulatan, para kayo magkaroon ng banal na espiritu at panahang ka naman, kinakailangan tanggapin mo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas at ipamuhay mo ang kanyang banal na salita. Magpabautismo ka sa kanyang marilag at banal na pangalan para mapatawad ang iyong kasalanan at bibigyan ka pa ng banal na espiritu na sa mo magiging gabay at patnubay. Hallelujah! Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga himala nangyari sa ating buhay. Pinagaling tayo sa ating karamdaman, maraming mga bagay na hahanga-hanga na nangyari sa atin bilang isang mananampalataya. Subalit, bakit pagdating ng panahon, nang hinawa ka sa pagdalo sa ating mahal na Panginoon, nang hinawa ka para may pamuhay mo ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, di ba sinasabi sa banal na kasulatan, sa James 2:10, na kahit na susunod natin ang lahat ng mga utos, subalit may isa kang nakaligtaan, di kayo nagkala sa lahat. Kaya tayo mga tao niya sabing tayo talaga yung likas na makasalanan. Kahit nakilala natin, nagkakamali pa rin tayo. Kaya nga kinakailangan, lagi tayo may ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po tayo may mga palo, may mga palala, dahil tayo nagkukulang at nagkakamali. Kaya nga sasabi ko, pag ikaw ay may paalala, may pagkakamali, o whatever nangyari sa buhay mo na hindi ka lugod-lugod, salamat ka. Dahil binabago ka, tinasandis ka ng ating mahal na Panginoon para ikaw lumapit sa Kanya at magsisi ka sa iyong kasalanan. Subalit, nakakakuha ka lang ng kaunting palo o palaala, ay nagtatampo ko na, huwag. Ang mahal na Panginoon ay hindi marunong magtampo. Siya ay punong-puno ng pag-ibig para sa atin. Kaya wala tayong gagawin, kundi tayo po ay tumalima, sumunod sa Kanyang mga utos. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakalaga, bilang isang mananampalataya na tayo po ay laging makikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po ba nalalaman na ating pagsasama-samang ito iniutos ng ating mahal na Panginoon? Nasabi po sa Hebrew 10:25 na huwag niyong pababayaan ang pagtitipon na kagaya ng iba. Mag-aralan sa isa't isa. Lalo tigit na nalalaman na natin na nalalapit na ang mga araw. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at tayo po ay mag-alay na isang awitin para po sa ating pong